beloved, Boss Mike, Cervera. Pansin ng ilang kongresista na tila nagkakasakit ang mga opisyal ng OVP na natatanong sa pagdinig ng Kamara. Pero Di ba? Napansin ng mga ng mga kongresista na tila ba lahat na lang nang iimbitahin na empleyado ni Sara nagkakasakit. Yung ang kanyang yung kanyang chief of staff na si Sulaika, hindi ko ba alam kung ano daw 'yan. Ano ba silang dalawa? Di ba? O ano nangyari? Wala naman sakit. O, nagdrama mga kababayan. Nagpa-ospital kasi daw, titimbuang na daw siya sa kinauupuan niya at hindi niya na masagot yung mga tanong sa kanya. Ano nangyari mga kababayan? Abay dinala sa ospital. Nung chinek mga kababayan, wala man lang sakit. Kahit sinat mga kababayan, wala eh. Kahit sinat, wala ho siya. Ano nangyari? Ano nangyari? Di syempre, drama. Sabi ni Sara, pwede po bang papasukin yung mga media, yung mga cameraman, yung mga vlogger? Ipapakita lang natin habang lumuluhod si Sulaika para kaawaan ng mga tanga. Oo, marami ho kaming taga-suporta na tanga. Kailangan nila to makita. Nakaawaan si Sulaika para mag-people power sila. Noon pa mga kababayan dahil kay Sulaika magpi-people power daw. Naalala niyo ba 'yon mga kababayan? Yan, napakasimple lang nung kanilang formula sa mga pagdadrama para kaawaan niyo sila. Sa madaling salita, matagal na kayong ginagawang tanga, bobo, mangmang, tuwang-tuwa pa kayo. Sakit sa puso. Kahit lagnat nga, wala. Eto na mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Patuloy natin. umaasa raw ang komite na bubuti na ang lagay nila matapos pagbigyan ng kanilang medical furlough. Nasa frontline ng balita yan. Pagbibigyan nyo pa ba si Sara sa mga padrama nila dyan sa opisina niya? Bakit to? Eto, gusto nilang mawala sa isip nyo, hindi nyo maamoy yung mga ginamit niyang asim at amoy. Kasi malingasaw ho si amoy at saka si asim eh. Ang asim-asim na. Ang baho-baho na ng amoy ng opisina. Kaya kailangan gumawa tayo ng istorya. Ano ang pinakamabilis na istorya para mawala yung issue ng amoy at asim? Kailangan nating magpasabog sa opisina. BP, anong pasabog? Kunyari, meron bomb threat tayo sa opisina. Alam niya, ang sumasabog, ang totoong bomba, yung mga aligasyon sa kanya. Yun, totoong bomba. Biruin niyo yung amoy, sumasabog talaga. Yung asim, amoy putok na. Anak ng pating mga kababayan. Hindi nyo ba nagigets, mga kababayan? Alam ko naman nagigets na mga karamihan dito. Pero yung mga DDS na hindi nagla-like, diba, ay Chang, ilan na ba yung likes natin? Yung mga yan, mga kababayan, nagre-report lang. Kaya mag-like kayo, mga kababayan ko. Tuloy. Si Gio Robles. Bago isugod sa ospital dahil sa alta presyon kagabi, ginisa ng ilang kongresista ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, kaugnay sa mga Yung KMA, hayaan mo silang magmura. Yung mga mura nila, bumabalik sa kanila. Minumura nila sarili nila. Sabi nila, inang-ina mo, ang tanga-tanga mo. Diba? Ayaw nilang marinig yung katotohanan. Masakit ako, Masakit ako magbigay ng opinion para sa inyo. Sinasabi ko ang totoo dahil ayoko kayong lokohin tulad ni Sara. Lagi kong sinasabi ito, tandaan nyo. Dahil mahal ko kayo, kahit masakit na sabihin kong bobo, tanga at mangmang kayo, sasabihin ko. Bakit? Mga kababayan, ayoko kayong bulahin ng kasinungalingan. Hindi tulad ni Sara, puro kasinungalingan para lang kayo ay matuwa. Diba?
Napakasimple lang. Oh, tuloy. na hinalang nakapirma sa mga resibo Yan. ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Konektado naman talaga dyan lahat ng drama nila. Sa mga inaakusa kay Sara. Lahat yan, konektado. Sa lahat ng padrama nila, konektado dito. Malapit-lapit na to. Bakit? Sabi kanina, confirm. Mamadaliin na. Naku, nasabi ko. Pala na. Oo, nasabi ko naman na. Oh, konfirmado, mamadaliin na. Yung alin? Yung impeachment ni Sara. Kita nyo mga kababayan? Kita nyo? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan gumawa na sila ng maraming istorya at drama. Sukdulan, baka totohanin pa nila. Yung banta ng bomba, oh, mga taga-opisina ng Vice President. Abay, mag-ingat kayo. Baka isakripisyo kayo niya. Baka mamaya yung bomba-bomba na yan, sila mismo may gawa. At kapag hindi na umubra yung mga drama at nabubuking natin, baka totohanin na. Kaya mag-iingat kayo dyan. Oo, kahit man kayo nakapanig kay Sara, mahal namin kayo ba? Oo, ito'y paalala mula sa inyong walang kakwenta-kwentang vlogger. Hindi lang ho ako vlogger ng mga pro Marcos, kundi vlogger din ninyo ko. Nagpapaliwanag ako rito para matuto kayo, para maunawaan nyo yung bagay-bagay na ginagawa sa inyo ni Sara at ni Digong na pambobola at panluloko at panlilinlang. Yun lang mga kababayan. Di ba? Hindi tulad ni Libayan. Dati vlogger ni Pangulong Bongbong yan. Pinagtatanggol ang gobyerno niyan. O ano nangyari? Pinagtatanggol na kayo. Di ba? O kayo, naniniwala ba kayo sa balimbing? Nako. Mahina na lang ang mga kukote nyo. Kapag pinaniwalaan nyo pa yung mga ganyang tao. Tuloy. Sino po si Kokoy Villamin? Yan na. Ito, isa pa to na ospital. Hindi niya na maipaliwanag kung sino daw si Kokoy Villamin. Ganun pa rin, ma'am. Hindi ko po siya kilala. Pero pumagitna si Kita mo, Sara, hindi niya kilala si Kokoy Villamin. Aminin mo na kasi, Sara, na ikaw lang nakakakilala sapagkat ikaw naman ang nagbigay ng palayaw niya. Palayaw na palayaw na walang pangalan na totoo. Tuloy. Inday Sara. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, Oh, sir. Sumingit. Kita nyo, sumisingit. Kasi nga, kawawa naman, i-interrupt niya na tong tanungan na to kasi mabubuking na. Sabi nung empleyado ni Sara, hindi ko nga kilala yung Kokoy Villamin na yun kung sino. Puro multo yata yung mga pinagsusulat dyan sa listahan. Samantalang milyon-milyon ang tinanggap niya. Tapos hindi kilala ng mga empleyado ni Sara. Walang nga mga kababayan. Kayo ba naniniwala dyan? Siyempre hindi. Pero yung mga DDS, paniwalang-paniwala sila. Sabi rito, ni Aichang, baka naman magli5,000 na tayo rito. Oo, 3.2k viewers. Pero wala pang 1,000 yung nagla-likes. Bahala na nga kayo. Nakakapagod kayong pagsabi. Eto na. Tuloy. Miss Acosta has been crying since this hearings started. Kita nyo yung interruption niya, mga kababayan? Umiiyak na daw yung empleyado niya. Iyakin pala. Kita nyo, yung style, papaawa na naman. Kailangan kaawaan daw yung empleyado niya kasi iyak na ng iyak. Mula na nag-umpisa yan, hearing at imbitado siya. Kaya mamaya, mga kababayan, baka magpatay-patayan. Sasabihin niya, nahihilo ako, ma'am. Kailangan ko doktor, ma'am. Sino ba naman ang hindi mahihilo? Na hirap na hirap ka ng pagtakpan ng kasinungalingan nito. Diba? Yung kasinungalingan ni Sara, iba nagsasakripisyo. Pati yung mga tao na mga bobot, mga mangmang, nando doon sa ibang bansa, nagsasakripisyo rin sila para dito. Walang silbi yung pagsasakripisyo nyo.
kung yung dahilan ng sakripisyo nyo ay eto. Eto, ang dahilan ng pagsasakripisyo nyo. Kita nyo nga, hindi maipaliwanag kung saan napunta yung pondo. Sa madaling salita, ninakaw neto. Hindi nyo ba magets? Ninakaw ni Sara ang mga pondo, ang mga confidential fund na dumaan sa kamay niya. Simple. Oh, hindi nyo pa rin maunawaan. Okay, can you just give her some air? Kapag natanggap ko, Kita nyo, bigyan daw ng hangin. Palabasin nyo muna. Oo, magpapahangin sa labas. Bigyan nyo ng isang tahang Malboro. Oy! Sponsor. Malboro. Oo, sponsor ko yan, mga kababayan, ha. Ang dami ko sponsor. Salamat naman sa Malboro. Kita nyo. Ha? Di ba? Gusto ni Sara, magpahangin po muna sana siya sa labas. At magyosi ng isang kaha. Ha? Para daw yung isang tao niya doon, i-briefing na siya, ganito gawin mo, ha. Siyempre, naninervous ako. Yung mga tanong, ang hirap-hirap sagutin. Pagkaho ang mga nag-imbestiga sa bomb threat na yan, sa opisina ni BP Sara ay investigador talaga, mga kababayan. Sigurado ninervyusin na naman yung mga yan. Kaya sabi ni BP Sara, oo, kami na ho, yung iniimbestigan na ho namin. Kita nyo, kung totoo yan, di tumawag na ng bomb expert yan. Tinawagan na si Torre. Anong kinalaman ni Torre? CIDG yun. Oo, may kinalaman yun. Dahil dumaan saan? Basta dumaan sa mga social media, sa ating ginagamit na komunikasyon. Sakop ni Torre yan. Tawagan mo si Torre, sabihin mo, General Torre, pagkakataon mo na para bumawi. Diba? Imbestigan mo kung sino ito. Napakadali lang naman yung mga kababayan kung totoo. Bawat cellphone, text message daw, di napakadali. Ang mga cellphone ngayon naka-registered na sa MTC. Diba? Diba, Makmak? Nandiyan ka ba? Di po ba, mga kababayan? Napakadaling hanapin niyan, IP address niyan. O bakit hindi dalhin niyan doon? Paimbestigahan sa dapat mag-imbestiga. Kasi nga ho, fake yan. Sila lang ho may gawa niyan. Oo, maliwanag na ho yan, ha? Huwag na natin i-play itong video kasi mag-iiyakan lang naman to. Ayan, mag-iiyakan, Ayan, yung mga ospital na yan. Ako, Sara, ayan, nakita nyo? Yan, drama nila na yan. Tingnan nyo. It does not matter to me. Sa ngayon, hirap pa raw sa pagkain si Lopez na 3 araw nang naka-confine. Kita Kumuha nyo? na raw siya ng sariling abogado. Kita nyo, mga kababayan, yung drama nila? Ano na nangyari kay Sulaika? May nangyari ba? Diba? Ayan na, lumabas sa resulta ng mga lab test niya, wala naman palang problema. So, yan, mga kababayan, ang bomb threat, daw, sa opisina ni VP Sara. Our beloved Boss Mike Cervera.